Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Yamaha Biga Force. If ay mag-convert tayo ng full wave sa kanyang electrical system. Meron siyang MDL, at the same time mayroon siyang dalawang LED na head bulb sa kanyang motor. Siyempre guys, para mabilis sa trabaho, magic na natin. So na guys, tumagic natin ang kanyang fairings. Ang pinaka natin gawin ay check natin ang kanyang stator. Dito makikita natin ang tatlong sakit ng kanyang stator assembly, ang kanyang pulser at ang kanyang shifting ng kanyang gear position. So ito guys, so meron siyang pula at saka puti, yan po kanyang pulser. At merong 5 wire, yan po kanyang shifting. At merong 2 wire para sa kanyang stator guys. So nakita nyo is kulay black at saka kulay puti. Kapag ganyang kulay makita nyo guys, ibig sabihin is ground to line ang ating stator coil. At nakalutang na po ang ating stator coil. Yan po ang design ng Yamaha Biga Force 15 FI. Black at saka puti ang kanyang stator coil. So tanggalin natin ang sakit ng kanyang regulator guys. Dito natin makita ang 4 na kulay na wire. Meron ang kanyang regulator. Red, yellow, black at saka kulay puti. Kung nagtataka kayo kung bakit walang yellow sa kanyang stator coil, dahil guys ang design ng kanyang stator coil ay naka full wave no. Although ang starting winding niya is naka-connect sa ground at nagtatapos naman sa line. So ibig sabihin guys, yung yellow na wiring is rekta ang kanyang ilaw na galing sa kanyang regulator. Ito po ang design ng kanyang electrical system is engine drive operated po ang kanyang headlight. Nakarekta po ang supply na galing sa kanyang regulator papunta sa kanyang headlight. Pero ito po ay engine drive operated at hindi battery operated. So red at saka yellow ang makita nyo na kulay sa kanyang sakit sa ibabaw na bahagi. At saka white at saka kulay black naman sa ilalim na bahagi ng kanyang sakit. So although ang kanyang ilaw po ay engine drive operated. Kasi yan po ang design ng kanyang regulator. Pero po yan po ay half wave no. So hindi pa natin siyang i-convert ng full wave para magiging fast charging ang kanyang electrical system. Kasi ito po ay naka-half wave pa no. Naka-stop pa po ang kanyang regulator. Siyempre ang pinaka natin gawin guys ay convert mo natin ng line to line ang kanyang stator. Since nakita naman na kulay black at saka kulay puti. Kapag Yamaha po, ang kulay black na yan is ground po yan guys. So ang gawin natin, napaka-basic lang po. I-check muna natin ang status ng kanyang stator coil. Kailangan naka-line to line muna ang kanyang stator coil. Although ang kanyang sakit is naka-ground to line. So ito lang gawin natin guys, i-pull out natin ang sakit ng kanyang stator coil. Paghiwalayin muna natin siya. So pinutin lang natin yung nasa gitna guys. Automatic, magsaseparate na po ang dalawa. I-check muna natin yung 2 kulay puti na wire papunta sa kanyang stator. Dito natin malalaman kung ito ay line to line o line to ground pa rin. Kapag line to line at walang connection sa ground guys, ibig sabihin yung stator coil mismo ng Yamaha Biga Force 115 FI ay naka full wave na po. So wala na tayong pagbabaguhin dyan. Kunin yung socket na lang, yung entrance socket na lang babaguhin natin para magiging kompleto na ang pag full wave natin sa kanyang stator coil. So yan guys, nagkaroon siya ng community sa line to line. Ibig sabihin is line to line talaga ang kanyang connection. Kapag nalagyan natin yung test rod sa ground, tulad yan guys, is wala siyang reading o hindi naggagalaw ating multi-tester. Ibig sabihin wala siyang ground connection. Yung entrance wire lang talaga niya ang mayroong ground connection na yan. Yung black na yan, na wire, at ang ating body ground na ilagay natin test rod. Is magkaroon siya ng connection. So yun, gumagalaw ang ating test rod. Ibig sabihin guys, walang ground connection talaga ang ating stator coil. More on line to line lang talaga siya. Para makompleto natin ang proseso ng pag line to line ng ating stator coil para magiging full wave na siya. Ganito lang gawin nyo guys. Ibalik nyo ang pag-tap ng socket na connect sa ating stator coil. So ibalik nyo lang siya. Pagkatapos may balik nyo siya guys, putulin nyo ang kulay black na wire na yan. Yung 2 wire na black na connect sa kanyang socket. So kita nyo ba yun guys? Yung wire na yan. Huwag nyo kulay na puti kasi yan po ay nakakonect rekta sa ating regulator. So yan lang, puputulin nyo. So kapag naputol na yan ang 2 wire na yan, maghahanap tayo ng wire na pandugtong papunta sa kanyang regulator. Magre-rekta tayo guys. Since ang design ng kanyang stator is naka full wave na siya at wala na siyang ground connection, itong socket na lang niya ang puputulin natin.
So yung kaputol niya is wala na siyang connection guys. Yun yung wire papunta sa kanyang electrical harness. Ito namang wire, ito yung nakarekta papunta sa kanyang stator. So maghanap tayo ng wire tapos magrerekta tayo ng wire papunta sa ating regulator. Para ang connection niya guys is line to line na siya at wala na siyang iba pang connection. So ganito lang po ang pinaka-basic gawin para magiging totally full wave na po ang ating stator. Since naka-full wave na rin ang ating stator, mismo sa kanyang kalalagyan. Itong wire lang ito ang ating babaguhin guys. Hindi katulad ng ibang mga motor is kailangan pa nating i-disconnect yung kanyang starting winding sa ground at saka tap natin ang wire papunta sa kanyang regulator. Ito naman is naka-full wave ng ating stator at wala na tayong babaguhin kundi yung entrance wire niya lang ang puputulin natin. At magre-rekta lang tayo ng wire papunta sa kanyang regulator. Kapag tapos na tayong makarekta ng wire guys at makadugtong, pwede na natin i-connect ang kanyang socket sa kanyang stator. Yun o, ganun lang kadali po guys. Kung paano natin siya i-convert ng full wave ang kanyang stator coil. So magkapare po ang design ng kanyang stator coil sa YTX guys. Kung kayo ay naka full wave na ng YTX, ganito lang po ang design ng kanyang stator coil. Naka ground to line connection. So ganito lang din ang proseso ng inyong gagawin. Is puputulin nyo yun lang yung entrance wire na ground at magre-rekta kayo ng supply papunta sa regulator para magiging full wave na ang ating stator coil. So yan guys, pwede natin siyang i-connect. Tapos papagapangin na natin siya sa kanyang electrical harness. So para mas maganda tingnan, isusuksok lang natin yung wire palusot dyan sa kanyang butas. So yung nakabalot para sa kanyang socket. So yan. Mas maganda siya tingnan guys kapag isusuksok natin siya dyan. Tandaan nyo lang guys, no, kapag naka-engine drive pa yung headlight nyo, tapos ganito ang design ng stator coil, ibig sabihin nakarekta na po ang supply ng ating headlight na gagaling mismo sa ating regulator. Although dalawa lang po ang linya na pumapasok dyan na gagaling sa ating stator, yung charging at saka yung ground lang. Pero kapag nakaplano kayo full wave, ganito lang po ang gagawin nyo sa inyong stator coil guys. Since na ating stator coil is naka full wave na siya mismo sa kanyang kalalagyan. So itong linya lang ating puputulin. Tapos magre-rekta lang tayo ng wire papunta sa ating regulator para magiging supply natin sa ating nilo na wire sa ating bagong regulator na ikakabit. So yan. Balik na natin yung mga tinanggal natin guys. Tapos lagyan natin ng tape yung kaputol na wire na ground sa kanyang harness. So, tapos magpapagapang lang tayo ng wire papunta sa kanyang regulator. Yung tamang sukat o taas lang. So ito na guys, ito ang style natin paraan ng papagapang. So estimate nyo lang ang haba ng wire na ito na makapunta sa ating regulator. So saka natin siya puputulin. So ito po ang regulator ng ating FI guys, is nasa harapan, no? So yan, puputulin natin ang socket na yan. So ito na, napagapang na natin ang wire. Yan guys, napasok natin sa kanyang harness. So yan po, linis na siya tingnan para walang nangyari. At ito namang wire na kaputol na nakaitabi na natin sa kanyang regulator guys. Sa socket pala ng kanyang regulator. Next step is tanggalin natin ang kanyang stock na regulator. Kasi dyan po natin ilagay yung bago nating regulator na kabit, yung full wave natin na regulator. So next natin gawin is putulin na natin ang socket, ganyang stock na regulator guys. Tapos yung kaputol na socket niya, ibabalik natin sa kanyang regulator para hindi sila maiwalay o mawala kung sakaling ibalik nyo ang stock na regulator na inyong motorsiklo. So yun, meron tayong makikitang 4 na wire dyan, no? Ulitin ko lang, yan po ay yellow, kulay black, red, at saka puti. Yan po ang ating makikita sa ating regulator. Tapos doon naman sa ating bagong regulator na kabit guys, 5 po ang wire na makikita nyo sa ating bagong regulator. So doon nyo makita ang kulay yellow, white, black, red, at saka green. So dito naman sa kanyang socket is 4 lang siya. Yung wire na pinagapang natin guys, yun ang pang-5 wire natin. Yun yung linya na itatap natin ang yellow na wire sa ating 5 wires na regulator na ikakabit. So, siyempre, babalatan natin ang mga wire na yan guys para mai-connect na natin bawat isa ng ating regulator at saka yung
harness natin sa socket ng ating regulator na kakabitan. Napakadali lang po talaga sundan kapag nakita mo ang video ito guys, kung paano i-full wave ang ating Yamaha Biga Force FI. Kung ikaw ay nakakulangan sa supply ng inyong battery o ito ay nalulubat habang tumatagal ang pag-operate ng ating mini driving light at the same time yung dalawang lead bulb natin. So yun yung wire na yan guys, yan ang panglima natin. Putulin natin siya para maging pantay ang haba niya. Yun, di ba? So, kompleto na siya guys. Ang kulang is balatan na lang natin yung mga bawat dulo ng ating wire. Ay, siyempre, before ko makalimutan ay shoutout nga pala sa lahat ng mga nagpa-shoutout dyan sa iba. Mga solid supporter natin yan na lagi nanonood sa ating mga videos na in-upload, mapa YouTube at saka Facebook page. At siyempre sa ating mga silent viewers na tahimik na nanonood at walang sawang suporta sa ating mga videos na in-upload rin. Maraming salamat po sa inyo lahat at siyempre God bless. Yun, nabalatan na natin ang mga wire sa ating socket ng ating regulator. So, next step naman natin ay kukunin natin yung 5 wires na regulator na kakabit natin guys. Yung pang full wave natin na regulator, siyempre. So, yung wire na yan guys, yung binalatan yan po ay kulay brown. Yan po ay ang connection papunta sa ating busina. Diyan po tayo kukuha ng positive accessory. Ating regulator na kulay black at saka yung sa ating LED na headband. So, yan po ang brand ng ating regulator guys is Skygo Lihua 5 wires. So, yan po ay original. So, yan natin gamitin kasi maganda po ang quality na iyan. At sureable tayo maganda ang kanyang output charging. Siyempre guys, hindi natin makonek ang sakit na yan. Kaya ang gawin natin, puputulin din natin yan, ang wire na yan. So, i-connect natin siya isa-isa. Kasi hindi po compatible yung sakit ng regulator ng nauna at saka yung sakit ng regulator ng ating 5 wires. So, 5 po ang wire na makita nyo sa ating regulator guys. Red, pink, black, yellow at sa green. So, maya-maya isasahin natin yan ang pag-tap. Napakadali lang po sundin kung saan natin ikakabit bawat isa ng mga wire na yan guys sa ating electrical harness. Okay. At kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel at Facebook page, paki-like at paki-follow na rin. Paki-subscribe na rin guys. Maraming salamat. Kung sa tingin tong video itong ginawa ko ay malaking tulong sa iyong pag-DIY sa inyong motorsiklo. Sa ating top guys is ang kulay pink ng ating regulator na 5 wires at ang kulay puti na wire naman sa ating harness ng ating motorsiklo. So yan po ang first step natin sa pag-connect ng ating wire guys, ng ating full wave. Pagkatapos nito, ang yung kulay yellow naman ng ating regulator na 5 wires sa yung wire na pinaghapang natin na black yellow. So yan naman i-connect natin guys para sa ating lighting yan guys ha. So yellow ng ating regulator na 5 wires is Skygo. Ang black yellow na wire na yan para sa ating electrical harness ng ating regulator. So dalawa na po ang ating nakikabit. Next is hinangin mo natin ang dalawang linya na yan guys. O isulda natin siya. So, mas maganda talaga kapag mayroong panghinang guys, no? Ang purpose nito is may iwasan natin siya magkaroon ng pag-molds, corrosion, o loose contact sa ating wire. Ang advantage nito ay maging kapit na kapit talaga ang mga wire na kinakonect natin. Pagkatapos ating mahinang is, huwag natin kalimutan, lagyan mo natin ang electrical tape. Para iwas grounded na rin guys, kung sakaling makadikit ang mga wire na kinonect natin bawat isa. Yan o. So next naman natin gawin guys, kapag matapos natin lagyan ng electrical tape ang dalawang wire na yan ng ating lighting at saka charging, yung sa yellow wire at saka sa white wire, ang next naman natin gawin is i-connect natin ang ground. So sa ating regulator na bago is kulay green. At ang sa ating electrical system naman ng ating regulator ay kulay black. So yan po ay connect natin. So yan po ay body ground o ground connection ng ating regulator. Yung black at saka kulay green. Siyempre hinangin din natin muna na guys. Tapos lagyan din natin ng electrical tape. So ang mangyari, ang natitira na lang is dalawang wire na lang guys. Yung red at saka yung kulay black ng ating 5 wires na regulator. At saka yung yellow na wire ng ating electrical harness.
at yung kulay red ng ating regulator ng sa ating electrical harness din. So, yellow at saka red at saka red naman at saka black sa ating regulator. So, ganito lang gawin nyo guys na para hindi kayo malito. Yung yellow na wire na yan is yan po ang maging connection ng ating headlight. So, ang gagawin natin is balatan natin yan. Lagyan natin ng positive accessory. At yung kulay black ng ating regulator na 5 wires, lagyan din natin positive accessory. I-connect natin ang dalawang yan guys. Tapos kukuha tayo ng positive accessory. Since ang pinakamalapit ay ang busina na may brown guys, na kulay brown na wire. So yan po ay positive accessory guys. So dyan tayo magtatap para nakarekta na po na battery operated na ang ating headlight. Kasi po guys, itong headlight ni Bossing is naka-engine drive operated pa yan nung chineko. Kasi siya lang po ang nadi-DIY at kumukrap-kurap yan. So nabasta niya ako ng bahala at i-convert natin yan ng battery operated. So yung yellow na wire yan guys, yan po ang access papunta sa kanyang headlight. So, dyan po natin i-connect sa kulay black ng ating 5 wires na regulator. At yung tinap ko na wire naman yan guys, yan naman ang wire na i-connect natin sa brown na positive accessory ng ating busina. Since yan po pinakamalapit na area kung saan makakuha tayo ng positive accessory na nilagay natin sa ating regulator. Kita nyo ba yan guys na klaro-klaro ba ang video natin na ginawa? Di ba mahirap sundan kung saan tayo makakuha ng positive accessory. So, since yan ang pinakamalapit at pinakamalinis tingnan, dyan tayo magkoconnect. Kita nyo man kayo na guys na nagbabalat tayo. So, wag yung kulay pink ha, kasi yan po ay negative. Yan po ay push button natin guys, output push button. Yung katabi niya na kulay brown, ang wire na kukonekan natin ng ating yellow na wire at saka black na wire ng ating regulator. So, automatic, naka-lead na ang ating headlight valve guys. Wala na tayong pang babaguhin pa sa itaas. Kung dito na lang, nakarekta na siya. So, siyempre, huwag natin kalimutang ihinang. No? Lahat ng mga linya na yan guys is dapat nakahinang kung mayroon kayong panghinang. Kung wala tayong magawa dyan. Pwede na lang i-splice. Basta importante is maganda ang pagka-splice at maganda rin ang pagkabalot nyo sa electrical tape. Ganun lang. Kabit na natin ang 4 na wire ng ating regulator na 5 wires. Ang pinaka-last guys is yung kulay pula. Pula ng ating electrical harness na wire ng ating regulator at the same time yung pula ng wire ng ating 5 wires na regulator. Sila na lang ang dalawang na-connect. Yung dalawang wire ng ating regulator guys na kulay pula, di ba dalawa yung nakita niyan? I-jumper nyo lang ang dalawang yan. Di pwedeng hindi natin i-connect ang dalawang yan kasi yan po ay may connection sa ating susian at saka sa ating baterya. Sa ating 5 wires na regulator, isa lang ang kulay pula. Pero sa ating electrical harness, dalawa ang kulay na pula na yan. So, dapat pagdudugtungin natin ang tatlong kulay pula na yan guys. Huwag natin hiwala yung isa kasi hindi aandar ang motor once na hindi natin i-connect ang dalawang kulay pula na yan. So, siyempre, splice lang natin guys. Pagkatapos ay ihinangin din natin siya. So, malapit na matapos ang ating pag-full wave guys. Sa ating Yamaha Biga Force 115 Fi. Sana may tutunan kayo, no? Kung sakaling nakaplano kayo mag-DIY. So, yan. So, siyempre, huwag natin kalimutan ang hinang. Tapos, balutin natin ng electrical tape. Kung saan natin nakita yung stock niya ng regulator guys, doon natin ilagay yung kanyang bagong regulator na kakabit natin. Para wala pa rin pagbabago sa ating tinrabaho. So ito na guys, nalagay na natin ang kanyang regulator sa kanyang kalalagyan. So nabalot na rin natin ng tape, kanyang connection. So ito na yung moment of truth is mag-check na tayo sa ating charging system. So for the meantime, gagamit tayo ng voltmeter kasi ito yung pinakamagandang access o reading na makukuha natin ay ang voltmeter. Kasi yung multitester guys, medyo nagluloko yung kanyang charging reading sa kanyang voltahe. So gamitin natin ay ang ating voltmeter. So sa ating voltmeter guys is meron siyang positive at saka negative. Itatap lang muna natin ang kanyang negative na kulay white na wire at saka yung kulay pula guys, itatap lang natin sa ibabaw na bahagi ng kanyang battery.
So yan, ang kanyang battery is 13 volts na siya. Tap lang natin yung kulay pula. Tapos paanda rin natin ang kanyang motor guys. At check na natin ang kanyang charging. Kung abot ba ito ng 14 o sobra. Kaya on natin susi at paanda rin na natin. Yun na guys, umabot na ng 14.3 ang kanyang charging. Napakaganda po ang resulta natin ng full wave ng kanyang motor. Okay. Yun guys, maganda ang resulta ng ating pagka full wave kasi nga is nasa mga 14.3 lang ang charging niya. Hindi sumobra at hindi naman siya nagkulang. Ibig sabihin, nagiging successful ang pagpalit natin ng kanyang 5 wires na regulator at the same time ang pag-convert natin ng linya papunta sa kanyang charging system. So yan, ganyan po ang stock at yun, SkyGo na regulator ang ginagamit natin. Maraming salamat at siyempre shout out kay Bossing. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos. Good day guys and welcome ulit sa ating channel for today's video. Honda XR125 Type-I 2023 model ay i-convert natin siya ng full wave charging system kasi mahina ang kanyang busina at ang kanyang imdil kapag ito ay nagsabay-sabay. Parang kumukurap-kurap lalo na't ito ay nakastack pa ang kanyang headlight bulb. So natin kanyang sose at paanda rin natin guys. Yun, may voltmeter siya no. 9.8 lang ang voltahe ng kanyang battery. So medyo may na rin ang kanyang battery guys no. Kaya parang need na din palitan ang kanyang battery pagkatapos natin ito siyang ma-full wave. So yun no. Okay. So nakandar na motor guys pero kanyang charging is 14.1 lang. So yan po ang stock charging ng kanyang motor no. So yun, nagda-drop voltage ng 13 volts kapag naka-minor. Tapos kapag nag-apply tayo ng headlight at tapos i-operate natin ang kanyang blue water o mini driving light ba yan? Yun, blue water pala. So on natin ang kanyang blue water. So yun, naka-on na guys. So kapag nag-apply tayo ng busina, kumukurap-kurap siya no kasi nga may hinaan charging ng kanyang electrical system. Yan po ay stock pa lang ang kanyang regulator. Yun no, kumukurap-kurap ang kanyang blue water habang tayo ay naka-apply ng PIA horn. Yun. So nakapag-decision si Bossing nanida niyang ipa-full wave ang kanyang motor kasi kapag lalong nag-ooperate ang kanyang motor mahaba ang takbo is nag-aagawan ang supply ng mini driving light at saka busina. Lalo at ang motor ni Bossing ay isang habal-habal. So ngayon ang gawin natin ay baklasan natin ang kanyang bearings at syempre tanggalin natin ang kanyang stator para makita natin kung anong design ang kanyang stator meron siya. So lahat ng ating mga bearings na pwede natin baklasin natin. Unahin natin tanggalin ang kanyang stator guys pag once mabaklas na natin ang kanyang mga bearings. Yan, kasi yan po ang una nating i-full wave kung need talaga siyang i-full wave no. So yan, nakabaklas ng kanyang cover at nakita natin ang kanyang regulator guys. At meron tayong nakita maraming mga wire. Ano ba yan? Yan po ay ang kanyang dalawang relay para sa kanyang mini driving light at isang relay sa kanyang PIA horn. Yan no. So ito ay winiring ng kanyang kaibigan lang no, DIY lang. So yan, babaguhin natin yan mamaya at linisin natin ang kanyang electrical harness. For the meantime, tanggalin mo natin ang stator niya guys. Kasi dito natin malaman kung anong design stator meron siya. Kasi nung unang mga labas o mga version 1 ng mga FI na XRM ay iba ang design ng kanilang stator no. At ito namang susunod na version 2 ng mga FI is iba din ang design ng kanilang stator. Dito natin malalaman sa 2023 model kung ano ang design ng stator meron sila. So yun, natanggal na natin ang kanyang stator guys. O left side crankcase. So yun, magkaalaman na kung ano ang design ng kanyang stator. Yun no. Sa kanyang stator guys is dalawa lang ang terminal na ating nakikita. Kita nyo ba yung dalawang terminal yan na may nakapit na bronze?
Ibig sabihin guys is wala ng ground connection ang ating stator. Tama ang narinig nyo. Ang kanyang starting winding ay nagsisimula sa kulay white na wire at nagtatapos naman sa green na wire. So Lods, Pops, Idol. So di na kailangan i-full wave yan. Yes, no need ng i-full wave po ang ating stator ng Honda XR125 Fi na 2023 model. Kasi po is naka-full wave na po ang kanyang stator. Although, ang kanyang regulator is naka-half pa. Kasi nga guys, is yung ilaw niya is nakadepende pa rin sa andar ng kanyang motor. Nakarekta yan. Parang design yan sa old model na Honda Wave 125S noong unang mga labas. So kapag masdan nyo, dalawa lang ang terminal. Ibig sabihin wala siyang ground connection. No? So ang nangyari, yung starting winding niya is nagsisimula sa kulay green at ang running winding naman ay nagsisimula sa kulay puti. So nangalogan guys is line to ground pa rin siya. Kasi yung starting winding niya ay nagsisimula sa ground at tapos siya sa kulay puti. So ang tawag doon is line to ground. So para magiging full wave yan, doon na natin siya babaguhin sa sakit ng kanyang stator guys. At doon natin irerekta mismo sa kanyang regulator yung line 1 at saka line 2 ng ating stator. So dito natin malaman guys, kapag full wave ng ating stator is wala siyang ground connection. Una natin ilagay ang test rod ng isa sa isang connection at ang isa naman ay sa isang kabilang connection. Yun. Meron siyang continuity. Ibig sabihin is goods ang continuity ng ating stator. Pero kapag ang isang continuity test rod natin ilagay sa ground is wala siyang continuity guys. Yun, meron yung continuity pag once ang dalawang connection inilagay natin. Pero kapag yung isang connection is nilagay natin sa ground is 0 ang reading ng ating tester. Ang hulugan is wala siyang ground connection o floated ang ating stator guys. Mga siguro sa version 2 is meron ground connection ang ating stator. So kailangan pa natin i-disconnect ang linya nating ground tapos i-connect natin sa green na wire para magiging line to line na siya. Pero itong stator na 2023 model is more on line to line connection na siya. Ang binago lang is yung wire na papasok is ground connection siya. Pero pag nating sa regulator na ipapull wave natin siya is magiging line to line na siya guys. Kasi wala na tayong pang papasok na ground connection. Kuha nyo ba? So kapag chinek nyo ang white at saka kulay green is meron siyang continuity at tutunog ang ating tester. Yun po ay tama ang kanyang connection. Pero wala na siyang ground connection sa ating stator. Nangulugan na floated ang ating stator coil assembly guys. So tamang narinig nyo, wala na kayong mabaguhin pa sa stator o i-disconnect na linya kasi naka-full wave na po ang ating Honda XR125 2023 model. Ang mabaguhin na natin is magkakabit tayo ng 5 wires na regulator o 5 pins regulator sa kanyang motor. Next natin yun is ibalik natin ang kanyang stator sa kanyang motor. So yun guys, nabalik natin ang kanyang stator. Ang next na naman natin gawin is dito sa socket is meron siyang starting winding na kulay green at ang running winding is kulay puti. So para magiging full wave ang ating stator guys papunta sa kanyang regulator, puputulin natin ang dalawang wire na yan at magre-recta tayo ng dalawang wire papunta sa kanyang regulator. Para ba gawin yan? Napakasimple lang guys. Tabasin nyo lang ang kanyang socket. Dito tayo magpuputol. Hindi tayo magpuputol sa kanyang stator mismo. Kasi kung sakaling tatanggalin ang stator natin is wala na kayong wire na nakatali. So dito na lang kasi para sa stock tingnan at napakalinis tingnan guys. Dito tayo mismo sa kanyang harness. Magpuputol ang dalawang wire. Ang iba kasi is pinuputol mismo doon rekta sa kanyang stator. So dito tayo sa kanyang socket, mapuputol ng kanyang dalawang wire. Yung kulay puti at saka yung kulay green. Kasi yung isang puti is ground ng ating pulser at yung green yellow naman ay ang pulser. So magkakabit na tayong wire guys, no? Both side. At syempre, ang pinakamaganda dyan is ihinang natin siya bawat connection guys. Pero lifetime talaga. At hindi basta-basta magkaroon ng lost contact. Kaya kasi itong motor ni Bossing ay lagi nagbibiyahe araw-araw. Baka matirikan sa daan kung sakaling itatap lang natin siya at hindi natin ihinang. Next, maglalagay natin ng electrical tape. Both side. So, napakasimple lang guys, no? Kung tutusin, ang mga 2023 model na Honda XR125 Fi is wala na kayong gagalawin sa stator nyo. Kundi sa socket lang kayo mag-modified guys. Magpapatakbo lang kayo ng dalawang wire papunta sa inyong regulator. Yun lang ang gawin nyo. At doon lang sa regulator, sa stock na regulator is magpapalit lang kayo ng 5 wires na regulator. Ipapagapang lang natin ang wire na ginawa natin guys, no? Sa socket niya, papunta sa ating stock na regulator sa kabila. So pagkatapos niyan is
tatanggalin na natin ang kanyang stock na regulator gamit ang ating 10mm na L-wrench. So yung wire na green na yan guys, sa ilalim, yan po ang magiging linya natin sa ating kulay yellow at saka pink sa ating 5 wires na wire na gagamitin. So yun, napakadumi ng kanyang pag-wiring ng kanyang motor guys. Lilinisin natin yan mamaya para maganda tingnan yan at hindi masyadong masakit sa mata. So tanggalin na natin ang kanyang stock na regulator. Sa stock ng regulator is meron siyang 5 wire guys, no? Dalawang kulay red. Yung isang red is yung kulay yellow red na may rebating na yellow. Tapos yung isang is kulay red. Tapos isang ground, isang kulay yellow, at isang kulay puti. So puputulin natin lahat ng mga wire yan guys, isa-isa. Tapos yung sakit ng ating stock na regulator dapat nakasama yan. Kung sakaling magbabago si Bossing at i-back to stock ang kanyang regulator, is andun pa lang yung sakit na stock niya. So, ang kabit natin na 5 wires na wire is isasahin natin ang pag-connect bawat isa guys. So, yun, natanggal na natin ang 5 wire. Yun, no? Yan po ang kanyang 5 wire guys. So, dito naman sa kanyang wire guys, meron siyang dalawang kulay na red. Yung isa naman is may parang yellow na naka-stripe. So, yung yellow na red na may stripe at saka yung red is idudugtong natin ang dalawang yan kasi may connection po sila guys. Yan ang unang i-connect natin. So, itong regulator natin gamitin guys ay Skygo 5 wires na regulator. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo ikabit na regulator. Is same pa rin ang procedure. No? 5 wire pa rin ang lalabas dyan. So, kahit TTGR, Liwa, pareha pa rin yan. Mga 5 wire pa rin ang gamitin. Same procedure pa rin. So, next is magkukuha tayo ng positive output accessory. So, yung pinakamalapit na supply is ang ating flash relay. Sa ating flash relay is meron kayo makita ang kulay gray at saka kulay black. So, ang gray naman is yung output accessory na nag-blink at nagsusupply sa ating signal at every time tayo ay lumiliko. So, hindi kayo kukuha dyan ng supply, kundi sa katabi niyang black mismo. Yan po ay ang ating positive output accessory na kinakailangan ng ating drop voltage para sa ating regulator. So, yan o. Yan, yung tinuro kong kulay black. So, yan ang kakabitan natin guys. So, ang first step na idudugtong natin is yung kulay red. Sa dalawang kulay red ng ating harness. So, napaka-basic lang guys kapag nakakonvert tayo ng 5 wires na regulator sa ating XR-MOTO5FI. Kapag nakita nyo is napakadali lang talaga sundan, promise. So, una natin gawin is ikakabit na natin ang dalawang kulay red na wire sa ating stock na regulator. Tapos, isang kulay na red na wire naman sa ating Skygo na regulator. So, depende na sa inyo kung paano, anong paraan nyo kung pagkabit ng wire. Importante is may dugtong nyo at mahihinang. So, ikabit na natin siya guys. Siyempre, kung ikaw may bago pa sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mong video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagsaayos na inyong motorsiklo at sa pagdi-DIY. Para makatipid na rin at nulid ng pumunta sa mga shop, lalo na sa mga malayo sa mga shop, malayo sa paggawaan ng mga motor. So, yun, nahinang na natin guys. Ito yung pinaka-best kapag nagdutugtong tayo ng regulator, dapat nakahinang bawat wire. Para iwas loose contact at kung sakali mang iinit ang ating wire ay hindi siya magkakaroon ng pagputol. Or darating ang panahon na magkaroon siya ng molds o corrosion. Loose contact pa rin ang resulta. So, pinaka the best is hinang talaga. Kung wala kayong panghinang, manghiram kayo ng hinang guys. Kung wala talaga, is splice na lang. So yun, next naman is kakabit natin ng positive output accessory, yung kulay black. Since may clear ang wire guys, magdudugtong tayo ng counting wire. So yun, nakadugtong na tayo at i-connect na natin sa black na wire ng ating regulator. So yan, lagyan natin ng electrical tape para iwas grounded, para hindi makadikit-dikit yung, kung sakaling makadikit yung wire is nakabalot na siya ng electrical tape. So dito naman tayo sa ating regulator guys. Papagapang natin ang wire na dinugtong natin na kulay black. So gumamit tayo ng short splice. So pagkatapos nyan, konting hinang. Kahit napakaikli lang hinang guys, pero grabe na yan, hindi na maglulus contact. Kapit na kapit talaga yan sa bawat wire. Siyempre, electrical tape. Ang next ating itap is yung kulay green naman o ground ng ating regulator at saka sa ating stock na regulator guys. So, nangyari ito, no? Matagal na itong problema ni Bossing guys, no? Hanggang sa yung battery niya is nagmihina na talaga kasi nga is pag nagsabay yung driving light o blue water ng kanyang motor tapos nagkapiya horn pa siya, yun,
nag-aagawan ang supply at nanghihina na kumukurap pa ang kanyang blue water kapag nag-apply siya ng PIA horn. So dahil tinatagal ito ni Bossing at hindi siya nakadesisyon ng full wave, kaya yung battery niya ang natatamaan. So nasa mga 9 volts na lang kapag naka standby. So lalo na kapag mga umaga is hindi na talaga makapag-start ng ating battery kasi mahina na siya. Yun ang palatandaan na ang battery is apektado talaga sa mga daming accessories na kinabit na yung motor. Kapag ganon, kailangan kayo mag-convert ng fast charging guys. Except na lang, o sige, pwera na lang kung stock talaga yung motor, stock lahat, pwede kayo din na mag-convert ng full wave. Pero kapag mayroon kayong karga, blue water, PIA horn, at iba pang accessories, need nyo talaga mag-fast charge. Kasi ang kawawa dyan is yung battery niya, tulad lang nangyari sa motor ni Bossing. So, ikabit na natin ang dalawang wire. Yung dalawang wire guys na papunta sa ating stator, kahit makabaliktad yan, kahit nauna yung yellow, kahit nauna yung pink, walang problema yan. Kasi, ang linya yan is line to line. Kahit magkabaliktad, walang problema guys. So, walang polarity yan. So, nakabit na natin isang linya. Yung kulay, ano ba yung pinakauna natin? Yung kulay pink. Ang next naman inakabit natin is yung kulay yellow. So, ito na lang kulang guys, no? Para matest na natin kung tama ba ang ating palit ng kanyang regulator since wala naman tayong binago sa kanyang stator, no? Dito lang tayo nagbabago sa kanyang regulator. So, lagyan natin ng electrical tape. Iwas grounded na rin. So, yung mga nakalat dyan na wire guys, huwag nyo nang pansinin yan. Yung mga nakabitay dyan ng mga relay. So, lilinisin natin yung mamaya. Mag-a-add tayo ng at least isang oras para malinis natin yan at may tago natin mga relay yan. At mabawasan natin ang mga wire na nakakalat-kalat dyan sa kanyang chassis. So, yun, nakabit natin lahat guys. Pero pagkatapos may kabit, dapat i-review, i-double check nyo kung tama ba ang mga wire na naka-designated or kung saan naka-tap. Tulad ng ground is green to green, tulad ng red is red, tulad ng black is black. Yun naman dalawang wire na yan guys, naka-connect sa harness ng ating stator, nakarekta yan mismo, is kahit magkabaliktad aux na aux yan, yung pink at saka yellow. So goods naman lahat, tama ang pag-connect natin sa ating pag-review. So syempre ang next natin gawin guys ay paandarin muna natin ang ating motor. Paandarin muna natin siya. Since wala lubat yung battery niya guys, so mahirapan tayong pa-start ang kanyang motor. On muna natin kanyang susi at kickstart muna natin siya. Try muna natin i-check. So nasa mga 10 volts ang kanyang battery guys. Yan po ang kanyang battery na. So crank muna tayo, kickstart muna tayo. Yun, 14.5. Napakalakas ng ating full wheel guys. Kaya na 14.5 lang, no? Sa stock niya. Ayun, nasa 14.5 na siya. So, pandaran natin ng ilang minuto guys. Painitin na natin ang regulator, no? Siguro po ang regulator guys. Init talaga. Kasi nag-degenerate na po siya ng kuryente. Yun, nasa 14.6. Ayun, malakas na charging niya guys. Tapos kaya yung regulator, no? Yun. So may apply natin yung busina at saka hindi pagsabayin natin yung regulator at palakas na bang ilaw kahit may ilaw 6 goods na yan sa pag-ulit talaga. Sakto lang ang ating charging guys, no? Na lumalabas sa ating regulator papasok sa ating battery. So yung mga tinuturo ko guys na mga basura lilinisin natin yung maya para maganda tingnan at di masakit sa mata. Kahit na may cover pa ang ating motor, dapat yung mga wire natin is malinis talaga tingnan guys, no? Para iwas sunog talaga yan. Tulad niya, no? Yung mga dalawang relay at saka relay, no? Nakabitay lang, parang siniksik lang. Importante is makapag-wiring lang talaga yung naunang mekaniko niyan. So balutin mo natin ang kaha ng kanyang motor guys. 1 hour later. So yun, nakabalot na ang kalahati ng kaha ng kanyang motor. At nilagay na rin natin ang kanyang regulator. Yan, malinis na yung kanyang wire guys. You know, yan ang tamang wiring. Walang pakalat-kalat, di ba? Katulad kanya, mga daming mga basura. So almost isang oras na tayo naglilinis na yan guys, no? Para talaga mabawasan yung mga wire na exist. Amazing! At maganda tingnan, no? So yun, yung stock ang kanyang regulator. Nandyan din ang kanyang stock na socket. Kung sakaling mag-change mind si Bossing. So on natin ang kanyang susi guys. At pandarin natin para sa final o pinali ng ating trabaho.
Let's go. So, meron siyang 10.7. So, pandarin na natin. So, suggest ko pa rin kay bossing no, mas magandang build ng battery. Para maganda ko lang ang resulta na ating trabaho. Yun, 14.6. Wala rin naman sa apigin. Nakalinis niya ng wire. Pinalap ko sa kanyang electrical tape. So, ito na guys, no? Check na natin ang kanyang PIA horn at saka blue water. So, mag-apply tayo ng busina maya. Kunin natin ang kanyang mini driving light. Ay. Saka natin ng busina. Yun na, walang kakurap-kurap guys. YouTube lang, sa alam. Yun. Maganda ang resulta ng battery guys, no? Although mahina ang kanyang battery, pero maganda ang resulta. Kasi hindi na nagbe-blink, napapluctuate ang kanyang blue water. At saka ginawan ko rin ng on-off ang kanyang headlight. Kasi lagi nag-iilaw yan. Sinadjust ko yun kay bossing. At lumakas din ang ilaw ng ating blue water guys. Simula ng napulot ko siya. Yun na sa araw na ito. Sana may po naman kayo. Ang motor ay ganitong design. Maraming salamat. At syempre shout kay bossing. See you sa akin next video. Right safe, God bless. Shout out sa inyo pakasipong na mekaniko. Ayos.